buhay at gawain ng ating Panginoong Hesukristo, ang kwento ng kanyang buhay sa mundo, mula kapanganakan hanggang kamatayan at muling pagkabuhay, ay mabuting balita. Mula po ito sa salitang Griego na Evangelion. Sa salitang Ingles, good news. Kaya po mabuting balita kasi good news. Ang buhay ni Jesus ay mabuting balita. Good news. Si Jesus ang salita, Diyos mula sa Diyos. Kapag tayo po ay nakatatanggap ng mabuting balita o salita, nagdudulot ito ng saya, ligaya sa ating mga puso. Nabubuhayan po tayo. Binibigyan tayo nito ng pag-asa. Alam ko pong sa hirap ng buhay ngayon, sa dami ng pagsubok, minsan madalang ang mabuting balita o good news na ating natatanggap. Kung manood lang tayo ng balita sa TV, makinig sa radyo, o tingnan lang natin ang mga posts sa Facebook, puro bad news. Masamang balita ang ating nakikita, nababasa, naririnig at nasasagap. Mga trahedya dulot ng mga kalamidad, gulo at gera sa iba't ibang lugar sa mundo, lalong-lalo na po sa Israel, Myanmar at Ukraine. Karamdaman at kamatayan, pagkasira ng ating inang kalikasan, korupsyon sa pamahalaan, kahirapan at gutom ng marami nating mga kababayan. Nabalitaan po ba ninyo, dahil po sa labanan ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine, na napakalapit sa Bethlehem, kung saan ipinanganak si Jesus, kanselado po ang pagdiriwang ng Pasko. Wala pong mga pagtitipon, kantahan, pagsasaya, walang mga bisita at turista. Takot na baka bombahin ang kanilang bayan. Nagluluksa sapagkat mahigit 2,000 na ang napaslang dahil sa labanan. Ang Belen nga po nila sa Bethlehem ay ang ninyong Jesus na nakapatong sa bitak-bitak na semento at bato na nawasak dahil sa pagsabog. Ang tawag nila, Christ in the rubble, si Kristo sa guho. Tila walang mabuting balita, bad news. Marami ring mga pamilya ngayon ang patuloy pa ring naghahanap ng liwanag at ligaya ng Pasko dahil sa kawalan at karukhaan, dahil sa pangungulila sa mga mahal sa buhay na pumanaw, dahil sa mga hidwaan at awayan. Marami naman magarbo at marangya ang pagdiriwang ng Pasko, puno ng palamuti, regalo, handaan, ingay. Ngunit tila isang malaking party na lang ang Pasko para sa kanila. Nawala na si Christ sa Christmas. Nakalimutan na ang dahilan sa pagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang may birthday, pero siya po ang nakalimutan. Siya pa ang walang natanggap na regalo. Noong unang Pasko, ibinalita ng mga anghel sa mga pastol, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Sa kabila ng napakaraming bad news sa ating buhay at mundo, ito pa rin po ang mensahe, paalala sa atin ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang good news na magbibigay sa atin ng lakas, tapang at pag-asang harapin at malampasan ang lahat ng bad news na ating kinakaharap. Na katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayong umaga,
Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita naming ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ito po ang good news. Nakapiling natin ang Panginoon. Naririto siya kasama natin. Alam niya ang pinagdaraanan nating hirap at problema. Hindi po tayo nag-iisa. Nang ipanganak ang ating Panginoon, mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Nababalot din ang mundo ng kadiliman, nagahari ang kasalanan at kasamaan. Sadlak sa hirap at pighati ang bayan ng Diyos. Ito ang mundo, ang buhay na inakap ng ating Panginoon nang siya ay isilang sa mundo. At ayon nga sa Ebanghelyo, ang Panginoon, ang tunay na ilaw, tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Dumating siya upang maging tao. Magkabuhay at laman ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kapangyarihan, kadakilaan, awa at pagmamahal ng ating Panginoon. Upang marinig natin ang tinig ng Diyos, mahawakan natin ang kanyang haplos, makita natin ang kanyang kabutihan. Sumasa atin siya. Tayo ay sa kanya, at wala tayong dapat ikapangamba. Ang imbitasyon po sa atin ngayon, paano tayo tutugon sa mabuting balita ng kapanganakan ni Jesus sa salita ng Diyos, ang salita na Diyos na naging tao at ipinanganak sa karukhaan. Paano ito magiging totoo para sa atin? Paano natin ito maisasabuhay, maibabahagi, at maipapahayag sa lahat? Sa kabila ng pinagdaraanan nating hirap at pagsubok. Kung si Jesus ay ang salita, ang good news, ang mabuting balita ng Diyos para sa atin, maaari rin po ba tayong maging good news, maging mabuting balita para sa ating kapwa? Na sa pamamagitan ng ating salita at gawa, maiparamdam at maiparanas natin sa iba ang kabutihan, awa at pagmamahal ng Diyos. Na dahil sa ating mga buhay, matutuklasan din nilang tunay na isinilang ang ating Panginoong Hesukristo, na siya ay Emmanuel kasama natin. Kaya ano pa mang gulo, hirap, at trahedya na ating pagdaanan, mababati pa rin natin ang isa't isa ng isang maligayang Pasko dahil ang hatid nito ay mabuting balita, good news, ang salita, ang Diyos nating naging tao, isinilang sa mundo ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.